Ikaw ang nais ko. Ikaw lamang ang purihin. Ang pangalan mo'y nalalalim. Walang sa'yo maihahamit. Ang aking ko'y iyong sisig. Langit na ating nalalaman. Sa tuwing napiling ka, ang puso ko'y sumisila. Kapag sa'yo'y sumasamba. Ganyan sabi po sa awit sabi, purihin si Yahweh sa banal na templo. Ang Diyos ay awitan. Purihin sa langit ang lakas ng Israel. Siya ay purihin sa kanyang ginawa. Amen? Ginawa niya sa'yo at sa akin, purihin natin siya. Ang kailangan ko ay pag-ibig mo, o Diyos sa buhay ko. Ang kalakasan ko ay kalakasan ko. Ikaw ang nais ko. Ikaw lamang ang purihin. Ang pangalan ko. Salamat sa pinangalan mo. Wala sa'yo maihahamit. Ang aking ko. Langit ang ating nalalaman. Sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisila. Kapag sa'yo'y sumasamba, nadarama. Sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisila. Kapag sa'yo'y sumasamba. Amen. Ang kailangan natin, ang kailangan ko ay pag-ibig mo. Wala sa buhay ko. Ang kagalakan mo ay kalakasan ko. Ikaw ang nais ko. Ikaw lamang ang purihin. Ang pangalan mo lalaki-laki. Wala sa'yong maihahamit. Ang awit ko'y iyong sisig. Langit
puso at isipan, buong lakas at buhay, ating iaalay sa'yo, Diyos. Purihin ka, Panginoong Jesus, ang buhay ko'y sa'yo, ito'y gamitin mo. Purihin ka,
ngayon at kailanman, sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad. Wala nang higit sa'yo, wala kang katulad. Wala nang papantay sa'yo, ikaw ang Diyos noong pa man, maging ngayon at kailanman, sa habang panahon. Isa pa. Wala kang katulad, wala nang higit Salamat sa bagong blessing mo na gagawin sa akin, Panginoon, paglabas namin ng wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noong pa man, maging ngayon at kailanman, sa habang panahon. Sabay-sabay po tayo. Pagkataas tayo. Wala kang katulad. Higit sa'yo, wala kang katulad. Wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman, sa habang panahon, wala kang katulad. Sa habang panahon, wala kang katulad. Sa habang panahon, wala kang katulad. Pero kung nirinig ka sa akin ng Panginoon, ngayon habang tumutugtog po ang ating mga mananugtog sa video po, yung gusto niyo sabihin sa Diyos ng personal, nandito po siya ngayon sa ating kalagitnaan, nakadutong ang kanyang tenga. Yung first time mo prayer request, sabihin mo po sa Kanya. Kung gusto mong isumbong mo po sa Kanya. Yes, Magdalena ng Espiritu, narinig mo yung bawat panalangin, Panginoon, ikaw na pong bahala, Panginoon. Kung ano man po yung dalangin ng aming mga kapatid, pumunta dito, Panginoon. Ikaw, kalooban mo masunod, Panginoon, hindi po ang kalooban namin. Pero dahil alam na alam namin na sigurado kami na pagpapalain mo kami lahat, Panginoon. At lahat ng mga nalangin sa'yo na nagsumpo ngayon, lahat may kahilingan po sila, Panginoon. Alam po, ikaw ang magpapanik dito. Ikaw ang magpupulabay, Panginoon. Yes, Holy Spirit, flow. Spirit, flow. Tingnan mo, Panginoon, ang panalangin ng bawat isa. Dahil mahal na mahal mo kami, Panginoon. Kahit ang aming buhok ay bilang na bilang mo, Lord Jesus. Ganun mo kami kamahal, Panginoon. Salamat. Biblia sa unang Korinto 13, 1 hanggang 13.
makapagsalita man ako sa mga wika ng mga tao at ng mga anghel, kung wala naman akong pag-ibig para lamang akong kampanang umaalingaw-ngaw o pompiyang na maingay. Kung ako man ay may kakayahang magsalita ng mensahe mula sa Diyos at umunawa na sa lahat ng hiwaga, kung nasa akin man ang lahat ng kaalaman at lahat ng pananampalataya, ano pa sa kakapagpalipat ako ng mga bundok, ngunit wala naman akong pag-ibig, wala akong kabuluhan. At kung ipamigay ko man ang lahat ng aking mga ari-arian at ialay ang aking katawan upang sunugin, ngunit wala naman akong pag-ibig, wala rin akong mapapala. Ang pag-ibig ay matyaga at magandang loob, hindi maiinggitin, hindi mayabang, ni mapagmataas man. Hindi magaspang ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalitin o mapagtanim ng sama ng loob sa kapwa. Hindi ito natutuwa sa masama, sa halip ay nagagalak sa katotohanan. Ang pag-ibig ay matiisin, mapagtiwala, puno ng pag-asa at nagtsatsaga hanggang wakas. Matatapos ang kakayahang magsalita ng mensahe mula sa Diyos, titigil rin ang kakayahang magsalita sa iba't ibang mga wika at lilipas ang kaalaman. Ngunit ang pag-ibig ay walang katapusan. Hindi pa ganap ang ating kaalaman at hindi rin ganap ang kakayahan nating magsalita ng mensahe mula sa Diyos. Ngunit pagdating ng ganap, maglalaho ang di ganap. Noong ako'y bata pa, ako'y nagsasalita, nag-iisip at nangangatwirang tulad ng bata. Ngayong ako'y mayroon ng sapat na gulang, iniwanan ko na ang mga asal ng bata. Sa kasalukuyan, ang ating nakikita ay tila malabong larawan sa salamin. Subalit darating ang araw na ang lahat ay makikita natin ng harapan. Bahagya lamang ang nalalaman ko ngayon, ngunit darating ang araw na malulubos ang kaalamang ito, tulad ng lubos na pagkakilala natin niya sa atin. Samantala nananatili ang tatlong ito, ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig. Ngunit ang pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig. Ang pagbasa na salita ng Panginoon.
No, thank you po sa special number. At salamat po, no? Ang sarap magpuli sa Panginoon. Kung pwede nga lang po, puro praise and worship na lang tayo, no? Para napaka, gaan ang pakinamdam at para bang happy day, happy family day. So, para po natin ang Panginoon at yung araw na ito, na araw ng Panginoon, talagang malaki ang nagagawa ng ating mga panalangin. Talagang yung po, thank you po sa nakaisa sa ating lahat sa prayer and fasting na 3 days na nakayanan po ng bawat isa. Thank you, diba? Iba yung pakiramdam. Diba? Iba yung pakiramdam na parang yung parang ayaw ko, basta ako hindi ko maipaliwanag kung ano yung nararamdaman ko po na lalo na po nung kami nag-pray ng fasting. And then yung pagkayari po nun, para bang ang sarap ng mga feelings na bawat araw ay talagang, grabe nakakatagal ka na kahit na 1 meal o 2 meal lang po hindi nakakain. So, nakakapagbigay po ng sigla sa Panginoon at tagaanan ng katawan. Nakakatagal po. Kami po ay, after po ng prayer and fasting, kami po ni Ma'am May ay doon kami, walang tao, kami tao. Meron palang taong isa. Alam po yung may bahay, kami po yung taong bahay. Nagkakape po kami. Hindi alam nung may bahay na yon. Yung kape niya. Praise the Lord. Salamat po sa bahay namin kinainan. Salamat po na pagpala ng Panginoon. Thank you, Lord. Hindi po, ang Panginoon po talaga, nalulungkot po ako yan. May kasamang kalungkutan. Kasi ano yung nakakalungkot, hindi namin kayo lahat kasama. But alam naman po namin kung ano yung reason ninyo, ay balik naman po yun. Pero praise God na kasama naman po namin kayo sa panalangin at talagang ibang klase. The testimony ko na po talaga, alam niyo po nung mga panahon na yun, ako talaga aminin ko sa inyo, mahina ako sa English. Mahina po talaga ako sa gano'n kasi alam naman po, pinag-aralan, di ba sa ibinigay ng Panginoon sa akin. Pero praise the Lord, yung po unang araw na ako po yung nagturo, ako yung speaker na kung paano maipahayag po yung mga salita na binigay po sa amin pattern, puro umpisa hanggang huli puro English, hindi mo lang ginawang Taglish. Pero praise God, naisalin naman po namin ng maayos sa Panginoon at naunawaan naman po namin yon at naipahayag na maayos. Talagang ibang kumilos ang Diyos. Pag pinagtiwala mo lahat yung buhay mo sa Kanya, walang hindi kayang gawin ng Panginoon. Yan po ang nagagawa ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Ang pag-ibig ng Diyos ay, kung makikita po natin na mayroong tayo na pag-ibig dahil ang Diyos po ay Diyos ng pag-ibig, na malaki yung nagagawa kasi tayo po, kapag magpag-ibig, hindi ka makukuluntoy sa buhay. Bakit? Kasi lahat ng tao na hindi mo kayang iniisip mo na hindi mo kayang karutin, dahil sa pag-ibig mo, dahil sa pag-ibig ng Diyos, ay nakakarot natin, nakakayang natin, nagaling, nabibigyan natin ng katawan, sarili natin ng relax, na kung saan po na nagiging hayag ang kalbutihan ng Panginoon dahil may pag-ibig ka. Na kahit nasabihin po natin na minsan mahirap ibigin. Siyempre po, pero dahil sa Panginoon, ako rin po, una sa lahat, natuto akong umibig. Sino hindi marunong umibig dito? Siyempre, tayong lahat ay Diyos na, ay may pag-ibig. Kasi kung hindi ka marunong umibig, parang sinabi mo wala ang Diyos. Dahil ang Diyos natin ay Diyos ng ano? Yan, Diyos ng pag-ibig, ang Diyos. Kaya napakasarap pong damhin na tayo po ay marunong umibig. Dahil isa po sa sinulat ni Apostol Pablo sa book ng 1 Corinthians na yung pinaka po, sa sinulat niya na isa po doon yung pag-ibig. Kasi yung pag-ibig, kapag sumakaya lang po, yung pag-ibig, kailangan ang una natin gagawin ay ang Diyos, ang una nating pag-ibig. Kaya kapag may gawain ng Panginoon, para sinasabi mong may Diyos ka, at sinabi mong kasama mo at natutunan mo ang pag-ibig, unahin mo siya. Minsan nagiging paningid lang. Kung minsan po tayo, aminin natin, sabihin natin sa Panginoon na sorry po. Kasi, sasabihin mo, hindi man importante.
pwede naman umatin sa gawain, hindi umaate. Bakit? Kasi ang pag-ibig yung sarili, ibig po na yung sarili, iniibig yung mga tama naman po na ibigin natin lahat ng pag-aari natin, ibigin natin lahat ng mayroon tayo, pero mas ipa-priority natin ang Diyos. Lalo sa araw ng gawain, araw ng pamamahinha, kailangan the best na ipinapriority natin ang Diyos dahil minsan lang po natin ang Diyos nakakapiling na sa pinagsasama-sama sa kanyang templo ay kanyang mga hinirang. Marahil ang Diyos ay, kaya nga po sinabi niya, ang hindi umiibig ay hindi anak ng Diyos. Dahil ang Diyos na tinanggap natin ay Diyos na ayun. Kaya napakasarap po na tayo ay umiibig. Iniibig din natin siyempre yung ating kapwa. Iniibig din natin sila. Dahil siyempre tayo tinuruang umibig, natural na natutunan natin silang tulungan para din umibig. Pero yung pag-ibig natin may hangganan, may limitation. Yung pag-ibig ng Diyos ay, ano? Walang hanggan. Example, kapag umibig ka sa iyong boyfriend o girlfriend, sino na ba ang may boyfriend yan? At meron ng girlfriend? Oh, ayaw aminin. Aminin na meron tayong boyfriend o girlfriend. Meron pong alam niyo po, may limitation yon. Pag sinabing boyfriend, girlfriend, hindi pa kayo mag-asawa. Kaya, hindi dapat makita sa mag-boyfriend pa lang yung para mag-asawa. Hindi dapat nagsasama yung mag-boyfriend sa isang bahay na walang kasama. Dahil hindi naman sila mag-asawa. Hindi nila gagawin yung para sa mag-asawa. Kaya kailangan, kapag ikaw ay umibig, mayroong limitasyon. Aaminin ko po, ako masungit, maselan. Opo, kahit na Kristiyano na po ako nun, lalo na po sa mga anak at lalo na po sa manliligaw. Yung manliligaw, si pastor pa yun eh. Nag-aalala, diba si Pastor Rodin, kasi si Kumari. Pupunta rin dito si Pastor Rodin dito, may dalang bakwang mapakalaki. Sabi ko, si Rodin, di ba Pastor Ron? Tinuturo ako pa lang siya ron, miyembro ko sa binanggaan. Si Pastor, sabi ko si Rodin, may dalang bakwang mapakalaki. Sabi ko, sa isip ko, sarap na. Pero, hindi yung sarap na yun ang nananaig sa akin. Ano ka ba? Magugusto ka naman. Ako parang, ano sasabihin ko, Kristiyano, kumikilala, miyembro ko pa. Ano po, di ba? Ang sabi ko ito maging pamato. Kaya ang sabi nila, ako rin namimili. Hindi po, hindi ako namimili. Ano ako, gusto ko talaga yung may ano. Kaya sa kanya po talaga, wala akong nasabi. Ang sabi ko lang nasa tamang panahon. Kasi po, siya may takot na sa Diyos no, nakakilala. At ako pa po ang nagpastor niya. Ako pa ang nagturo sa kanila nung mga araw nun, matalino talaga yun eh. Kaya gano'n sabi nga ni Kumari, dalawa yung ulo. Kasi, kaya dalawa ulo, meron doon isang ulo na kagano'n pa sa ulo. Kaya, pero matalino po talaga. Ako po kasi nung araw, nagtuturo ako, may answer a question. Na pag kami nagturo, mayroon kayong kasagutan. Ganyan po doon. Eh, matalino po yun. Kaya ayun po, nandahal din po sa pag-ibig, sila na rin pala nagkaibigan, nagkatuluyan. Kasi siguro si Irene, yun ang unang Kristiyano, nakataliti sa isip nila, na unang Kristiyano, yun ang lumigaw sa kanya. Kaya po siguro yung napakasawa, yun ang rinulog ng Panginoon. Kaya kayo ha, mga kabataan, ipag-pray ninyo para sa inyo, na talagang Kristiyano, kung hindi man sila Kristiyano, ipag-pray nyo na, sila ay makasama ninyo sa pananampalataya. Mayroon po tayo na isang miyembro na wala ngayon na nagpaalam sa akin. Wala niyo kung sino, doon nakaupo, tabi ko. Ayan, si Erwin. Nagpaalam po siya sa akin, pero umaatin din po siya ngayon. Kaya lang po doon sa nililigawan niya. Kaya po naliligo siya. Sabi ko, pinayagan ko naman po. Sabi ko, sige na ako, sa susunod, sabihin mo sa girlfriend o sa nililigawan mo, na dito naman, halili sa church. Dahil ako ikaw tatay, ikaw lalaki. Dapat makasunod mo rin, hindi basta ikaw lang ang sunod na sunod. Ipakita mo ngayon na ngayon pa lang, hindi po siya masusunod. Tama po ba? Masanay na
Siyempre, si Erwin dito yun sa church. Dito lang ang kilala yun. Kaya po yun. Kaya ang pag-ibig talaga may hangganan pagdating sa, o may limitation pagdating sa pag-ibig ng mga boyfriend at saka girlfriend. Pero wala naman po masama kasi yun yung puso nakakasigla, hindi po ba? Dumaan din ako nung araw ako po bilang umibig din po ako. Naka-mini-skirt po ako nung araw na suot, pero naka-short naman nung araw. Pag nakikita raw ako ng asawa ko, sexy na ko Maganda yung mga hita ko, bilog. Tsaka makinis pa puti. Kasi nga po na Maynila ako noon. Ngayon na lang ako pumangit, tsaka ngayon na lang po ako tamaban. Nung araw po maganda ako, tsaka sexy ako. Nandahil sa pag-ibig. Kaya lang po, nandahil sa pag-ibig, tumaba ako. Kasi yung pakiramdam masarap, diba? Masarap yung nag-ibigan kayo. Minsan inaalala ka, pinagluluto ka, nano ka ng kape, tinitimpla sa gabi. Talaga, yun. Pero ako hindi nagsisi na asawa ko ay yun ang naging asawa ko. Hindi ako nagsisi. Kasi po, binigay naman sa akin yung masarap na buhay. Kaya kung natin manuhin yung mahirap na buhay, natin masarap naman po. At yung mga anak ko naman po is praise the Lord, naging professional dahil sa biyaya ng Panginoon yun. Kaya tayo, meron tayong limitation. Pero ang Diyos, kaya masarap si Diyos walang hanggan yung kanyang pag-ibig sa akin. Lalo sa kanyang mga hinirang. Yan. Ano po ba yung pag-ibig? Kung titignan po natin, basahin nga po natin yung chapter 13, verse 4. Ano nga po ba yung pag-ibig? Ang pag-ibig po ba ay ano? Ang sabi po dyan, buksan po natin ang ating mga Bible. Para meron po kayong natatandaan. Yan. Para mayroon po kayong natatandaan na verse sa Bible na ating napagbubulay-bulayan at na-meditate ninyo. May makakausap kayo na kayo po ay nagsishare ng salita ng Diyos. Kailangan meron kayong alam. At kailangan tumataktik po yan sa isipan natin. Ang sabi po dyan sa 1 Corinthians chapter 13, verse 4. Isa-isahin po natin ito para mas maunawaan natin ano nga ba ang kahulugan at ano nga ba ang pag-ibig. Ang sabi po sa 4, ang pag-ibig ay matyaga at magandang loob. Wow! Alam nyo, magtsitsaga tayo. Ang pag-ibig daw po ay matyaga, di ba? Lalo na po ngayon yung mga mag-boyfriend. Kung gusto mong makuha yung oo, nung araw po kasi, matagal, hindi yung basta-basta umuo. Ilang buwan ako po, hindi naman basta umuo Kasi po ako doon sa asawa ko, tulay lang siya. Hindi naman siya yung lumiligaw sa akin yung pinsan niya. Kaya medyo matagal-tagal po. Nagkakapas po kami, ano lang kami, dinadala kami ng magkakapas. Nagdadala pati sila ng merienda, nagdadala pati sila ng pagkain, nanunuyo. Yung po yung pinsan ng asawa ko. Pero ba't gano'n? Nung tinutulungan niya yung kanyang pinsan para sa akin, ay siya yung nagdadala ng sulat. At siya rin yung nagdadala, puro yung, siya rin nagdadala ng mga merienda. At siya rin yung kasama ng mga tutulong sa aking gagapas. Bakit nung malawanan na, ba't yung loob ko, hindi doon lumapit, doon sa lumiligaw sa akin, yung hindi lumiligaw sa akin yung nalapit. Kasi yung dala ng dala at yung araw lagi kong kausap. After kasi ng kanyang pag-aaral sa high school po noon, pagdating niya, may padala na kende na, kalimutan ko pangalan, naka-box ng maliit. Saka Carly Taps ba yata yun? So, Clay, pinapadala po yun sa akin. Sindikan niya yun, doon sa pisa niya. Pero alam niyo po, bakit yung loob ng malaunan, siguro po lumipas ang isang taon na gano'n na, hindi ko po kasi sinagot yung pisa niya, ayaw ko po kasi may sakit naman talaga, may sakit po yung pisa niya. Hindi ko po nagustuhan, pero ang pakiusap po ng magulang sa akin, huwag kong bastitin. Dahil daw po, baka daw po matuluyan. Yung magulang po nakikiusap sa akin na huwag kong babastitin. Ngayon po, kung po gano'n, bakit lumalapit ang loob namin, magkaibigan na kami ng asawa ko? Bakit yun ang nalapit ang loob ko? Kung bakit nung malaunan po, isang taon na, sumulat sa akin na kahirap daw tinisin, ang sabi sa akin. Kunwari pa ako, alin daw? Sabi ko, alin yun? Nararamdaman
galing talaga galing din sa kanya dahil siya nagdadala. Nung malaw po sa kanya, katsa-tsaga nakapunta, nagtapat siya sa akin. Eh di naman po ako, nagpapakipot pa po ako noon. Kasi nung araw, hindi po uso yung kagad sasagutin. Nagpakipot pa po ako. Sabi ko, nagugulagan ka ba? Eh hindi ba pinsan mo, parang yung gusto tuhugin ako? Eh parang lalaki po ako matubig-to mo. Eh kaya nasasabi ko po sa kanya yung gusto kong sabihin. Hindi siya pa nahihiya. Siya pa nahihiya sa akin noon. Sabi ko, hindi parang magpisan kayo. Pero malaunan po sa sulat, hindi. Makakahiya pala pag ano. Hindi po ako nagsabi ng gusto ko rin siya o mahal ko siya. Sa sulat. Sa sulat po kami thank you po. Sa sulat po kami nagkaroon ng mag-boyfriend. Pag nagtanawan po kami at may padala yung pisa niya, nagtatanawan kami, nagkakahiyaan. Yung parang, hindi ko siya matanaw. Siya din hindi niya ako matanaw. Pero nung pong nagkasabutan na po kami, nung pong araw na yun, sumasama ako sa nanay ko na nagtatangi ng guantes, ako tagasunod ng may butas nung araw. Nananay po ako ng gano'n, dumating pumunta po siya sa amin. Hindi po aksidente na may kabastusan po ng konti, pero yun po talaga yung nangyari. Nautot po ako nung wala sa oras. Dinagat ko po yung para makakata na ako na inautot. Alam ko, ang sinabi sa akin, nakikita ko ng gusto mo. Opo, talaga po, kapag ang pag-ibig talaga iba po, may limitation po yung pag-ibig. Pero habang naman tayo, hindi ko umiibig. Kayo lalo na po ngayon may asawa kayo, lalong lumalalim dapat habang kayo nagtataga na magkasama, lalong lumalalim yung relationship ninyo na bilang mag-asawa. Magtsitsaga talaga kayo kahit ano yung asawa niyo. No? Kahit napipintasan niyo yan, tsitsagaan niyo pang mahalin yan, pagservisyoan yan. Dahil talagang kanilang pag-ibig hanggang wakas. Pag kayo mag-asawa, kailangan yung pagmamahalin niyo hanggang wakas. Yun ang sabi ng Panginoon. Kasi napag-isa, lalo na po ng mag-asawa na napag-isa ng Panginoon, hanggang wakas po talaga yung pag-ibig na yun. Alam man yung mayroon kayo doon, na bilang mag-asawa, pinagtsitsagaan mo yan. Hinihilot mo yan. Hinihilot. Alam niyo na ako sa inyong hilot doon, kung saan mahina yung asawa niyo, doon niyo po palalakasin. Kaya yun ang pagtsitsaga. Hindi yung basta sinabi na magtsaga. Pag nagtsaga, may nilaga. Lalo kung kamote, gusto ko yun sa umaga. Nilagang kamote. Kaya po yung pagtsitsaga talaga po, hanggang wakas kailangan po na kailangan gano'n ng pag-ibig. Kaya po ako hanggang ngayon, iibigay asawa ko kahit patay na siya. Kasi hanggang nakikita ko yung mga anak ko, siya yun, na sa puso ko siya. Isang araw po, napag-inipan ko yun. Kanginong pa ikinuwento yun? Aking kumari ata. Napag-inipan ko yung asawa ko kasi malapit ay kamatayan niya. February 11 po kamatayan ng asawa ko. Kaya siguro, baka hindi ko kasi naalala na nagkakamali siya. Lagi ko siya na-testimony. Hallelujah. Yun po, yung matyaga at magandang loob. Siyempre, pag matyaga ka, may magandang loob ka. Kailangan maganda yung loob mo sa bilang ikaw po ay matyaga. Andun yung kaya ka nakapagtsatsaga kasi mayroon kang magandang loob. Maganda yung kalooban mo. Hindi pangit. Kailangan ibang klase pagka maganda yung kalooban. Andun na yung pagkahambol, andun na yung pag-ibig. Pagka mayroong mababang loob o magandang loob. Yung po. Tapos po, hindi maiinggitin. Ayan. Ano hindi maiinggitin? Nakakita ka lang, okay lang naman po, may banal na inggitin. Halimbawa po, kung ikaw ay naiingit sa isang tao, halimbawa lang sa baro, sa damit. Ako may damit na ganda. Naingit ka sa damit ko. Kahit anong paraan, gusto ko makabili ng kamukha ng damit ni Pastora. Kahit na mamupit ako kay nanay, kahit mamupit ako kay tatay, kailangan bibili ko yun. Hindi po gano'n na, yung maayos na yun po yung ingit talaga. Yung ingit na yun, pumapatay, katulad ni Isaw. Tsaka sila magkapatid. Kaya, kung makita po, ang ingit, mayroong banal na ingit. Halimbawa po, maganda yung kabuhayan ni Pedro. Sinuwa naman, magkaiba sila. Naiingit ako sa kanya dahil ganda ng bahay niya, ang dami niyang sasakyan,
kanyang gamit. Anong gagawin mo bilang ikaw may trabaho rin? Siyempre po, kung naiingit ka sa ganon, pag sumigaman mo na ikaw ay makabili rin ng ganon, paano paraan? May unti-unti ka mag-savings. Kumita ka na, halimbawa kumita ka ng 200 isang araw. Ang upusin mo lang ay 100, mga 150. Kasi yung 10% para ni Lord, yung opening ay para na Lord, 5% o 10% din. O ilang percent ba yung natira? Yun, mag-savings ka na unti-unti. Pag dumating sa panahon, halimbawa, 1 taon, 2 taon, hindi pa rin nasa, 2 taon, 3 taon. Pag kaya rin ng 4 na taon at 5 taon, yung mayroon ka nang mabibili ko sa gusto mo. Ganun po yung naiingit. Nagsusumikap na mag-ipon para mabili yung gusto mo rin, yung kinakaingitan. Pero yung dahas na inggit, hindi pa po yun. Ang pag-ibig po ay mayroong hindi ka sa ikaw ay maiingitin. Kung umiibig ka, kaya mo gawin yun. Yung magsikap, magsumikap ka. Kaya ikaw dyan, magsumikap ka! Sino nakaalala nun? Ayan, sabi ni Javi, kaya magsumikap ka! Kasi po tayo, hindi po tayo maiinggit na kamukha nung pumamatay. Tayo ay inggit, pagkakaroon tayo ng banal na inggit, yan po ang may pag-ibig. Yung inggit na gusto mong bilhin, yung gusto mong nakita sa kapwa mo, magsikap ka para magpapadano po yun. Yun po yung inggit na At sabi po dito, hindi mayabang, hindi mapagmataas. Naku, mayroon konting naipon. Si Chira na nang ihabang, alam mo na kung sino. No? Hindi po tayo gano'n yung pag-ibig. Ang pag-ibig po, pag mayroon ka, at ano sabi dyan, hindi mayabang, hindi mapagmataas. Hindi natin ipinagyayabang kung ano yung meron tayo. Sa halip ay ipinagpapasalamat. Tama po ba? Kung ano meron ka ngayon, huwag mong ipagyabang. Sa halip ay ipagpasalamat mo sa Panginoon na ikaw ay meron yan. At yung hindi din po yung mataas, yung nagmamataas man. Hindi nagmamataas. Kung ikaw ay meron ngayon, huwag mong ipagmataas yun. Huwag mong ipagyabang yun. Sa halip lagi po natin ipagpasalamat yun po yung mayroong pag-ibig. Na sanay po tayong hindi tayo mapagmataas. At tayo po ay sanay na magpakumbaba dahil sa pag-ibig ng Diyos at pag-ibig natin sa Kanya. At hindi pa po, sabi po sa verse 5, hindi magaspang ang pag-uugali, kailangan pino. Yung magaspang kahit sa tinapay din sarap. Kailangan po yung pino ka lang, hindi yung ugali mo para ka namang ugali ang tao na yun na mayroon. At gano'n yung tsura ng tao niya. Sa mga ugali niyan, nakita lang yung namintas ka, gano'n. Yung pang gano'n, na maiiwasan po natin yung gagaspangan ng ugali, hindi makasarili. Yan. Kung mayroon marami ka namang biyaya, sobra naman sa iyo yan eh. Pwede ka naman pong magbigay para hindi mo sarilinin yung biyaya mo. Halimbawa tayo, mga Kristyano, ano yung meron po na tayo na kaya i-share na dahil sa pag-ibig mo sa iyong kapwa, hindi ka makasarili, hindi mo sasarilinin yan. Pwede mo naman ubus sa sarili mo. Kaya ka nga binigyan ng Panginoon eh, para meron kami ipagmalaki o ipagpasalamat sa Kanya dahil hindi ka pinabayaan ng Diyos na sinabi ng Panginoon na unahin na ang Kanyang kaharian, lahat ng bagay na wala sa idaragdag. Ngayon, kung mayroon ka at binigyan ng Panginoon, ibinigay mo, ibinigay-bigay. Pagyayabang na yun. Ang kailangan sa'yo, marunong ka rin mag-control. Marunong ka rin mag-control sa merong ibinigay ang Diyos sa'yo. Hindi ko sinabi na lahat ng sa'yo ibigay. Kundi yung kaya mo lang ibigay na mayroon kang hindi ka mawawalan. Ang pagbibigay po ay bukal din sa puso yun na hindi naman yung sobra-sobra ka na bigay ng bigay na ikaw pala, isasahin mo na lang, ibibigay po kaya ikaw ang hindi kakain. Ang sabi ng Panginoon, ikaw pala, buo ka talaga eh. Binigyan na nga kita ng biyaya para hindi ka magutom. Binigay mo po lahat. Hindi ko naman sinabi sa lahat na ibigay. Sinabi ko magbigay kayo ayon lang sa inyong kaya. Yun lang yung kailangan ibigay ninyo. Pero magtira kayo para sa inyo. Huwag niyo ibibigay lahat ha. Magtira kayo para sa inyo. Kasi baka mamaya wala kayo pamasahe ko. Kung ano lang yung nararapat ibigay, yun lang po, i-share natin. Hindi natin sinabi natin yung meron kayo. At kailangan doon kayo matuto mga kapatid ko sa Panginoon. Nananalaga na tayo. Sana yung kasaganan binigay ng Diyos na yung biyaya sa iyo ng Diyos yan.
ingatan mo. Paano may ingatan? Huwag kang parang naguhulog sa bus ng butas. Bilidin, biladon. Wala namang masama kung sobra-sobra ka. Pero kung sapat-sapat lang din at konti lang din matitira, ingatan mo, mahalin mo, puhunanin mo, yun, ganun po ang may hawak na anahin na mapagbigay, na hindi malamot. Hindi po, kailangan na maibigay malamot na, hindi po ganon. Pag ikaw ay nahingi sa isang tao ay naasahan mo, na nangingi ka at hindi ka binigyan, huwag mo mag-isip ng maramot. Kaya hindi ka binigyan, dati naman mapagbigay yan, ayaw na. Kaya hindi ka binigyan, sapat na lang sa kanila yung kanilang natitira. Kaya hindi po tayo dapat na mag-isip sa kanila na bakit hindi nagbigay, dumadamo na, gumagas pang naugali mo. Hindi po ganon. Kaya hindi nakakapagbigay. Ako po, kaya hindi ako nakakapagbigay. Sabihin ko na talaga, paano, isang tinapadala ulam ko, alam na may bigay ko pa sa'yo, kaya ako hindi kumain. Wala akong ulam. Kaya nga may nagbigay sa akin ng tinapa para may inulam ako, tapos bibigay ko pa sa'yo yan. Kaya ako naman nagutom. Nasabihin ikaw pala, bobo, bigyan na kita ng ulam, tapos na yun, hindi ko makain na walang ulam. Matitikman mo nga kasi ng iulam mo at saka toyo. Pero sometimes, nakakakain din po talaga ako ng toyo, ang ulam ko. Opo, bakit? Lalo ngayon, may mangga, hindi problema sa akin ang ulam. Pag nakitiba po ako ng mangga, saka may sibuyas dyan. Aba, at asin lang nalagay. Aba, isang platong kanin, ihahalo ko yung mangga. Napakalasa, di po ba? Napakalasa ng ulam na yun. Kaunti lang yan. Talagang lasang-lasa yan. Pag nagharap kami kumari, ako nga gusto ko rin po wala lang, hindi ko lang talaga manibat. Ang gusto ko buhay na kumari yan. Pareho naman kami na gusto talaga. Ang kaibahan lang yan, hindi siya makapag-iwa. Ako nakapag-iwa ko. Kaya kahit anong oras ko kumain ng mangga, nakakakain ako. Amen? Nasaan na po ba tayo? Nasa 5. Hindi magaspang ang pag-uugali, hindi makasarili. Ayan. Hindi po talaga tayo makasarili. Mapagbigay naman tayo, pinamaki siya na dahil ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig. Pag mapag-ibig ka, hindi ka makasarili. Ano sumunod? Hindi magagalitin. At dati ako magagalitin ako. Kung po ko lulukuhin at baka makatikin ko sa akin ng sapa. Opo. Pero nanganggit sa Panginoon, natuto na rin po ako umibig. Hindi na po ako masyadong, hindi na po ako nagiging magagalitin. Sa halip ay, karoon na akong umunawa. Na kahit sila nagagalit, dinadali ko po yung galit nila ng kabutihan. Para hindi po ako magalit. Initiis ko. Kahit siya naman yung ginagawa mo sa akin. Pero, alam niyo ba, nakasakit po ako kung pag-ibig. Mali po yung ginawa kong Kristiyano. Kasi nung una po akong Kristiyano, bawal magalit. Akala ko bawal po akong magalit. Talaga po. Hindi ako sakit na talaga. Halos mamatay na ako, hindi na ako makahinga. Hanggang sa hindi patay na ako. Sa hindi ako makahinga sa galit. Sobra naman talaga nakakagalit kami na kapitbahay ko Sobra. Ang haba pag sinabi ko, wala ako sa buhay. Kaya po, kailangan tayo po ay hindi magagalitin o mapagtanim ng sama ng loob sa kapwa. Ayan. Huwag tayong magtatanim ng anumang sama ng loob sa ating kapwa. Ayaw ni Lord yan. Kasi kapag ikaw ay nagtanim ng sama ng loob sa kapwa, ikaw ang talo. Naranasan ko yan Naranasan ko po yan sa kapatid ng Mr. ko. Nagtanim ako ng galit sa kanila noon. Dahil sobrang sakit naman talaga, nandyan sa kaanibigbigan. Kasi nga po, sobrang ginagawa sa amin. Pero alam niyo ba, dapat sisiyan ko, ako din po ang umaning, bakit nagkakasakit? Pag tayo mayroong iniintim, nagalit sa loob, nagbibigay po ng sakit sa katawan, nakaka-stress. Ay, marami sa inyo, alam niyo yan, pag kinagalit sa inyo, at ako'y sinumpong ng atake, kayo may kasalanan. Ayaw ko magagalitin. Ayaw ko ma-stress. Pero wala na po dito, no? Dati po yun. Nagkakasakit ako talaga pag ako'y nagalit. Sigurado, pag nakita niyo lagi ako may sakit, ay naku, ako'y nai-stress no. Pero ngayon, alam na po. Dahil mahal ko po kayong lahat, mahal ko ang aking mahal sa buhay, mahal ko ang pamilya, mahal natin ang hindi ang Panginoon. Dahil sa Panginoon, nagagawa natin yun. Amen? Amen. Nasaan na po tayo?
mapagtiwala, puno ng pag-asa, at nagtitsaga hanggang bukas. Matiisin. Ano ba yung pag-ibig na matiisin? Kapag tayo po ay, bakit tayo nagtitiis ang pag-ibig ay matiisin? Maraming bagay tayo na dapat nating isipin na natitiis natin. No? Halimbawa po, ano ba yung tiis na ginawa ko na talagang mahirap kung titignan natin ang pakihirap? Nagdumaan po ako sa ministry na wala po akong allowance. Ilang taon at hindi na ibibigay sa inyo. Paano ko po magagampanan ng ministry ko na wala akong allowance at wala din akong hanap buhay doon? Ang ginagawa ko po sa ministry, nakakahiyaman, ginagawa ko, tumatapon ang iyak. Talagang mapakalaki ng tiisin. Well, pupunta ako ng Bukawi. Wala po akong pamasahe sa nakukuha. Alam ko naman, wala naman din po sila. Ang dalala pa naman po kami mo pininoon. Magtitinda po ako ng ano lang, saging, gabi, mangga. Pag nag-Bible study po ako ng mga panahon na yun, hindi po ako nahiya na may bit-bit-bit. Eh, minsan po sa daan pa lang kung siguro ayaw ng Panginoon na mapahiya na dadalhin mo pa yung sa gawain. Sa daan pa lang nabibili na yung pinita ko. Kaya po hindi nga hayaan ng Diyos Ang Diyos po'y mapagbigay talaga yan. Kaya pag may tiisin ka, ang ginawa, mukhang wala rin po yung tiisin naman. Kasi kaya mo palang pagtsagaan. Lalo sa gawain ng Panginoon. Tiisin natin ang mga bagay na mayroon tayo ngayon. Tiisin natin yan. Huwag tayo magreklamo at huwag po tayong sisuko. Huwag tayo magpaka-stress sa mga tiisin. Mapagtiwala. Kailangan tayo mapagtiwala sa ating kapwa. Mapagtiwala po una sa lahat sa ating sarili, una sa Lord. Tayo po ay mapagtiwala at puno ng pag-asa. Kailangan, hindi tayo, nananampala tayo sa mga bagay na inaasahan natin. Na balang araw, mag-iiba yung buhay ko. Balang araw, yung nakikita ko sa kapila, sa kapatid ko, makikita ko mararanasan ko rin. Balang araw, magkakaroon din ako ng bahay na maganda. Balang araw, makakabirin ako ng sasakyan na maganda. Balang araw, lahat na yan, pag nakatapos ng mga anak ko, giginhawa na rin yung buhay ko. Sila naman maghanap buhay, sila naman yung mabubuhay nila yung kanilang pamilya, pagiging maayos. Yung po, kaya huwag po tayong, kailangan po tayo laging puno ng pag-asa sa mga bagay na inaasahan natin. Parang faith. Huwag natin isipin na walang tayo ng pag-asa sa buhay. Kailangan po talaga, mayroon tayong pag-asa sa buhay. Mayroon tayong hinaharap. Kung ngayon, ganito ang buhay at gusto mo pong masenso, darating ang panahon na mag-iiba rin ang buhay. Parang gulong. Na mababago din po yung buhay natin kapag tayo po ay nagsumikat. Hindi, mababago yung buhay mo kung hindi ka marunong magsikap. At ikaw ay parang siwan naman. Na gusto mo, nakahiga, gusto mo kumain at umano, nakanganga ka na lang para po at gawag na lang dumating ang pagkain. Kailangan pagsisikapan din po natin. Huwag tayo maging tamad. Sabi sa Thessalonica, ano sabi doon? Huwag pakainin ng mga... sino lang nakabasa? Huwag nyo pakainin yung mga tamad. Ang sabi doon sa Thessalonica, huwag nyo pakainin kayong mga tamad. Huwag kayong pakain. Huwag kayong magagalit pag hindi kayo pinakain. Kasi tatamad-tamad kayo eh. Kaya sabi ng Biblia, huwag nyo pakainin mga tamad. Kaya po, kailangan tayo, depende naman po, meron po kasing tamad na talagang hindi nila kaya magtrabaho. Lalo na po exempted yung may mga paralitiko o yung mga nakakagawa. Kahit yung iba nga kahit paralitiko, nakakapagtrabaho yan. Kaya po, sabi doon, huwag papakainin yung mga tamad. Kaya kailangan po, may pag-asa tayo at nagtsatsaga hanggang bukas. Yung ating ginawa na pag-asa sa Panginoon, yung pagtsatsaga natin, isipin natin na meron pag-asa na hanggang bukas ay mayroon tayo na sa ating mga inaasahan sa buhay. Huwag tayong magsasawa po. Huwag tayong magsasawa. Bilang ang laging itatanim natin sa isip natin, yung mga pagtsatsaga natin, mapagtitiis, yung pag-asa na inaasahan natin sa Diyos. Na balang araw, umasa ka, na balang araw yung kapanong building na malaki na yung magkakaroon din ako. Marami din laman, maraming mga tahi dyan, maraming mga makina dyan, maraming mga sasakyan dyan. Maraming lahat ng bagay, meron puno-puno yung mga balang araw. Sa pangalan ni Jesus, dinideklara ko at may pagsisikapan ko na ako'y magkaroon din ng ganun.
minsan, tayo nai-stress, at tayo po ay nagkakasakit, at tayo ay nanghihina, pumapangit, nangupunta yung mukha at namamayat. Dahil sa kaiisip na gusto mo antimano, gusto mo kumungat ang buhay, ang trabaho mo lang 500 isang araw, 300, 400 isang araw ang kita mo. Hahanapin mo agad na makabili ka ng building na makalaki. Hahanapin mo agad makabili ka ng aircon. Hahanapin mo agad na makabili ka ng kung anong yung pangarap mo sa buhay. Magtyaga ka. Umasa ka na balang araw, mabibili mo yan. Ako, sino mag-iisip? Saan ako kukuha? Wala akong trabaho. Ang trabaho ko sa Lord. Paano mababagong bahay? Paano makakabili ng aircon? Paano makakabili ng rep? Eh sa akin ngayon, kita ko isang kulang pa. Kulang pa sa pamasahe ko. Paano yun? Nagkagamot pa ako, anong dali ko? Napakalaki. Paano ko makagawa ng mga bahay? Anong ginawa ng Panginoon? Kung umaasa ako sa Panginoon at nagtitiwala ako sa Panginoon, wala akong doubt o alinlangan man sa buhay na gusto kong marating. Dahil ang Diyos, ang kikilos, siya ang magtuturo sa atin para marating. Lahat ng bagay na wala itarantak, sabi ng Panginoon. Unahin mo lang siya. Ang hirap. Kaya hindi mo ma-receive at hindi ka magkaroon ng ganon. Wala kang tiyaga. Mapagreklamo. Alang titiisin. Ang gusto nila para siwan tamad. Kailangan tayo po, mayroong inaasahan na darating sa buhay natin na mababagi pamumuhay natin. Yun po yung kailangan. Ako, yun nga, dumating na po yung pagkakataon na ayan, naka-full time ako sa church. Sa amin, sagana sa pagkain, sampol sa bigas, kaban-kaban, ganyan katataas, napakarami. Ayan, bilingit kila din, sila kumari. Marami akong bigas. Pero alam nyo, pumunta ako na sa ano, kasama ko si kumari. Hindi po ako nahihiyak. Pumuli po ako 2 kilo. Bigas. Kasi wala akong pagkain. Sabi ni kumari, huwag ka nang bumili, kumari. Kumuha ka na lang din sa amin. Eh, alam ko naman bumibili lang din sila. So, bumili ako 2 kilo. Hindi ako nahiya na dapat sana, hanggang doon ako nananagana. Ang dami. Pero ako, bakit ako masaya na narito na bumibili ng ganun at magkagastos? Bakit? Alam ko, ang Diyos may ginagawa sa buhay natin dito. At siya, yung pag-asa natin sa Diyos, huwag kang mawawalan. Mawawalan ng pag-asa dahil ang Diyos buhay. Yung Diyos natin mahabagin. Nakikita ng Diyos kung karapat-dapat na bang ibigay sa iyo yan. Hindi mo inaasahan isang araw. Siya na ang kikilos para yung hinahanap at hinahangad mo ay dumating sa iyo. Example, si Pastor Roderick. Isipin natin sa lugar ng Santa Lucia is isa sa church sa Manila. Kaya kung sinabing mahina po yung lang sa operate at sa times and operate. Kasi po, kaya kung sinabi doon, wala pong pinagkakakitaan ng membro. Wala po. Weather, dumarating po yung panahon lang na kung saan yung anihan, nun lang po maganda-ganda yung kanilang times and operate. Pero tingnan niyo si Pastor Roderick. Pag nakita niyo siya, daig pa kayo, daig pa ako. Yung parang foreigner na yun kung makaasta, kung makagawa ng ayos yung panalamig niya. Bakit? Bakit po? Tanong bakit? Dahil pa nga ako nun. May laptop siya. Ang halaga ng laptop na is 40 plus thousand. May drum set siya. Isang taon, hindi galit siya, membro niya yun. Drum, may TV malaki. Mayroong mga instrumento, mga ganyan. Alam nyo, ginawa ang Diyos, kung gumamit ang Diyos na mga tao para ibigay sa Kanya yung mga pangangailangan nyo. Malay nyo mga kapatid. Kung umaasa tayo na ang Diyos ay buhay, iniibig tayo ng Panginoon at iniibig din natin ng Diyos, yung wala sa atin, na inaasahan niya isang araw, magulat na lang kayo na may tumawag sa inyo na may magbibigay sa inyo. Ganun nangyari kay Pastor Roderick. At ngayon, nagawa yung kusina. Alam mo, bigay ng libro. Kahit cheat ko. Nagawa yung kusina ng tiles. Sino nagbigay? Gumamit din po ang Lord ng tao para makawa yun. Ganun, huwag tayo mawawala ng pag-asa. Kailangan tayo po, magtiwala lang sa Panginoon. At tuloy, ang hirap po, baka hindi tayo nananalangin. Baka tayo hindi humingi sa Diyos. Kailangan magtsaga tayo sa panalangin na umasa tayo na balang araw bibigay din ng Panginoon nasa tamang panahon. Ganun din po, ganun ang pag-ibig ng
tinitingnan ng Lord kung hanggang saan yung kaya mong tiisin sa Kanya at kung umaasa ka ba sa Kanya at nagtitiwala ka ba sa Kanya. Ngayon, kung hindi kasi nagtitiwala sa Panginoon at titiwala ka lang sa sarili mong kakayanan, hindi na po ang Diyos ang may problema. Sino may problema? Amen. Kaya minsan, sasabihin natin, ang gawa ng Diablo, ang gawa ng kaaway, nandiyan sa liputan ng palibot, kaya nagamit. Isipin niyo po, hindi na ang kalaban natin yung Diablo. Hindi na natin ang kalaban isang liputan kasi tinanggap mo ng Diyos na pagtagumpayan mo na yung mga bagay na yun na mahirap. Pero bakit hanggang ngayon hindi nababago yung buhay mo? Sino ang kalaban? Palagpakan po natin ang Panginoon. Ang kalaban po natin ang sarili natin. Hindi umaasa sa Panginoon. Ang pinaasahan niya ay ang sarili. Kaya po, kailangan talaga sa Diyos tayo manangan. Sa Kanya tayo umasa. Kailangan may pag-asa na makita po diyan. Punong-puno tayo ng pagtitiwala at pag-asa sa Panginoon. Na hindi kailanman nagpapabaya ang Diyos sa Kanyang mga hiniran. Dahil sa kay Diyos ng pag-ibig. Kaya kung sino man ang hindi umiibig sa atin, hindi anak ng Diyos. Dahil yung Ama natin ay Diyos ng ayan. Kaya tayo, alam ko naman po na lahat tayong ibig. At ang Diyos ay inaasahan natin na babagon yung buhay natin, kung mayroon pang idaragdag, kung may ibabawas, kung ano kailangan mo, ano lang yung kaya natin gampanan at pakasiwaan yung ipagkakatiwala ng Panginoon sa atin. Ngayon, yung hinahangad natin masyadong mataas, hindi naman natin kaya pangasiwaan. Hindi rin po yun ibibigay sa inyo. Ang Diyos po na pagbigay ayon lang sa kakayanan natin. Ganyan po kabuti ang Diyos. Hindi tayo mahihirapan. Kasi pag higit sa kakayanan natin, hindi tayo bibigyan ni Lord. Kasi ayon lang sa kakayanan natin, yun po yung pagkakatiwala ng Diyos sa atin. Kaya mabuti ang Diyos sa lahat ng oras. Hindi nagbabago ang Diyos. Hindi nagpapabaya. Pagtiwala lang tayo na mayroon tayong balang araw, mayroon tayong inaasahan sa Diyos. Na may gagawin ng Diyos sa buhay natin. Amen? Kaya po, tayo po ay puno ng pag-asa, nagtitsaga hanggang wakas. At sabi po sa susunod, verse 8. Nasa verse 8 na po ba tayo? Sabi po sa verse 8, matatapos ang kakayanan magsalita ng mensahe mula sa Diyos, titigilin ang kakayanan magsalita sa iyong ibang iba. At lilipas ang kaalaman, ngunit ang pagtitigilan walang katapusan. Lahat ng sinabi ko na yon, lilipas minsan sa atin. Kung mayroon tayo na mga ibinigay ang Panginoon, mayroon tayong kaalaman, mahusay tayo magsalita, puno tayo ng biyaya, napakarami nating tiniis, ating pagtsatsaga natin, kung wala naman tayong pag-ibig sa Diyos. Magbabaliwalang lahat po yun. Kaya mas mainam po na talagang tayo ay mayroong pag-ibig una sa Panginoon. Kaya nalulungkot po ako. Nalulungkot po talaga ako na pag meron tayong araw ng gawain sa Panginoon, ay hindi ko kayo masilayan. Hindi ko po makita at makikita ko po bakante ang mga upuan. Sa bawat araw po kasi ng gawain natin at hindi po kayo naka-attend, maraming napupulang. Marami na po tayong nalalagpasan, nakaalaman na hindi natin matutunan. Kaya kung encourage po, mahal natin ang Diyos. Kaya ipa-priority po natin, kung hindi lang po mga emergency, kailangan po na unahin natin ang Diyos. At kasi po ang Diyos ay magtsagang naghihintay, magtsaga sa atin. Sa kabila na tayo ay kung sino tayo, na dati po ay hindi natin siya kilala, hindi natin sinusunod yung nais niya, pero dahil sa pag-ibig ng Diyos po sa atin, hindi po siya nagbabago. Andun yung pag-ibig niya lagi. Kasi ang pag-ibig niya ay hanggang wakas. Kaya lang tayo hindi hanggang wakas yung pag-ibig natin.
mayroon lang hangganan. Lalo na, kapag araw-araw nga sumasamba ako, every Sunday, andun ako sa prayer meeting, andun ako sa Bible study, andun ako sa cell group. Pero bakit ganun? Walang nababago sa buhay ko. Eh bakit? Itanong mo sarili mo, bakit? Tatanong yan sa Panginoon, eh pinangakuha na nga tayo ng Diyos. Kaya lang po, siyempre, hindi po namin nagagawa yung pinapagawa ng Panginoon. At yung po yung pag-ibig, ano po yung pag-ibig? Ang pag-ibig po ay marunong pong malasakit. Marunong pong magmalasakit ang pag-ibig. At sa mga saan nagmamalasakit ang pag-ibig? Sa manghihinang Kristiyano. Tayo po, akala ko minsan namamali din ako, kaya sorry. Mayroong mga Kristiyano na nasa hanggang lakas. Mayroong mga Kristiyano na mga may miyembro na akala ko malakas sila. Akala, nung pala, pagdating sa sarili na, pagdating sa mayroong nakita, pag mayroong nasabi, may rinig, may narinig, humihina din pala. Ang tunay na pag-ibig is, ano man nyo, may tiisin. May pagtsatsaga. Hindi nanunumba, salit, lumalawak ang kaisipan. Tayo minsan, yung pag-ibig na mawala. Bakit? Sa pagiging sarili, sa pagiging self-control, walang pigil sa sarili. Bakit? Ano yung gusto sa gusto? Hindi dapat. Ang kailangan, kalooban ng Panginoon ang magawa natin, hindi yung sarili natin. Kasi kapag yung sarili natin, marami talagang gusto yan. Nalaban sa ninanasa ng ating espiritu o sa Panginoon. Kung ano yung nais ng Diyos, kasi yung pag-iwa ating sarili, sinunod natin. Naku, delikado yan. Maraming gusto lalong kalayawan. Kaya, sa pag-ibig minsan, nasisira ang karamihan. Sabihin natin karamihan. Bakit? Hindi niya kaya pagtanggol yung pananampalataya sa Diyos. Hindi kaya pagtanggol ang Panginoon sa sarili. Sa sarili pa lang hindi na kaya kasi pa yung kaya kailangan tayong mahihinang Kristiyano na aabutin ng malalakas na Kristiyano. Huwag tayong manatili na mahina. May pag-ibig ang Diyos, may pag-ibig rin sa Panginoon. Anak ka ng Diyos, anak din ako ng Diyos, anak din kayo ng Diyos. Pare-pareho tayo. Kaya na magpakalakas tayo sa Panginoon na huwag tayong mainit, may isip talaga magtsaga na lang may pag-asa. Umasa tayo na may ginagawa ano sa buhay. Magtsaga ka na, sabi ko nga, ay meron pa nga pala susumbong daw ako sa pamilya ko. Meron nga pala. Nakwento ko kasi na isang buwan na nga ako yata may gidirmin na dinamot. Eh baka isang araw nakuha nga po naalala ko. Akala ko siguro, nag-isip ako. Sinara ko kasi pinto ko, inila ko kasi kaya kung naman nilang yung pinto, siyempre natutulog po ako, ay ayoko nung magugulat ako. Siyempre, yun ang bawal sa akin yung magulat, kaya nakalak ko ang pinto. Ngayon, nanonood po ako ng Itbulaga. At sabi ko, pagkayari ng Itbulaga, yung pinapanood ni Ate Flo na nilipat sa 7 para mayroong pangarap na abutin. Ano ba po? Ay, abutin na pangarap. Ayun. Then sabi ko, papanood ko yun. Eh, nagkataon po na ako po nakatulog. Nagpunta po pala si Kumari dito. Nung pagpunta ko makatok, hindi daw ako magising. Ang ginawa, pumunta pa doon at saka ako pinatok pa ulit doon at kumare. Ang hindi naman magising. Ang ginawa, sabi ko ni Michael doon, Mr. Don. May galata natutulog yan, naman ako yan. Kaya mo sa matulog ka. Alam niyo ba, hindi po ako nagising. Kung nang nagising po ako, alas 4 ng hapon, kaya gabi na po ako nagising, gabi na po ako sabi ko, anong oras ako natulog? Hindi, bulag ha. Tapos, nung umising ako, alas 4, ano nangyari sa akin? At ginigising ako, hindi ako magising. Ay,
Kasi baka mayroon na, baka ano, kaya nga po, tayo pag may pag-ibig, may aasahan tayo sa Panginoon. Matyaga na po tayo. Ano po? Ang pag-ibig po ay walang hanggan ng Panginoon sa atin. Kaya sa Kanya na tayo talaga. Wala na talaga tayong hahanapin pa sa iba. Ano po? At ang Diyos po ay talagang naayos. Kaya ang pag-ibig po ng Diyos, sino po ang umiibig natin sa Panginoon? Ang pag-ibig po ng Panginoon ay, sabi po, ang pag-ibig ng Diyos ay hindi nasa ba yun? Sa 1 John. 1 John chapter, supporting verse po, 1 John 4:8, pag-ibig ng Diyos, ano po dyan? Ang sabi po dyan, ang hindi iniibig ay hindi kumikilala sa Diyos sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Kaya kayo kailangan umiibig. Kapag hindi kayo umiibig, ang sabi ng Panginoon, ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos. Sapagkat ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig. Kaya po, kailangan tayo umibig, lalo sa mga asawa natin, sa ating kapatid, sa ating kapwa, ang hindi ang Panginoon na iniibig. Kung iniibig mo ako, sige, pakainin mo nga. Yung marami na yan. Hindi po. Kaya sabi ko, makita po doon, ang pag-ibig po ay, ang hindi kumikilala sa Panginoon, ay hindi po siya umiibig. Ano sabi niya? Ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos, sapagkat ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig. Next, na supporting verse, makita po natin sa John, sa ating topic po, sa John 13:1, ang sabi doon, Dispiras doon, pero babasahin ko na po ng buo, pero hindi naman po yun ang nasa letter C or letter B po tayo ng John 13:1, B. Yung po dapat, pero ano ko na rin po. Dispiras doon ng Pasko, alam ni Jesus na dumating na ang panahon ng kanyang pag-alis sa daigdig na ito upang bumalik sa Ama. Mahal niya ang kanyang sabi po diyan, mahal niya ang kanyang mga tagasunod na nasa daigdig at sila'y iniibig niya hanggang wakas. Sino po ba ang mga tagasunod ni Kristo dito? Ayan, mahal niya po yung kanyang mga tagasunod. At sabi po diyan, at sila'y iniibig niya hanggang wakas. Kaya tayo po ay iibigin ng Panginoon hanggang wakas. Kung makita po natin, ano po yung sumunod? Kaya ang pag-ibig po ay, hallelujah. Sa John 14, dito po tayo magwawakas. Sa John 14:21 sa 24. Kung makita po natin, ang pag-ibig po ay marami po yan, no? Ang pag-ibig po ng Panginoon sa atin ay matyaga at mapagandang loob, hindi mahigitin, hindi mayabang at mapagmintas o mapagmataas man. Hindi magaspang ang ugali, hindi makasarili, hindi magagalitin o mapagtalinan sa kapwa. Hindi natutuwa sa masasama. Sa halip ay sa halip ay nagagalak sa katotohanan. Ang pag-ibig ay magpapatawad o matiisin, nagpagtiwala at puno na pag-asa. At sabi dito, at mapagtiis hanggang wakas o mapagtiyaga. Tayo po ay magtiyaga hanggang wakas na sa mga bagay na inaasahan po natin. Ang pag-ibig ay ng Panginoon sa atin ay walang hanggan. Kaya ang sabi po dito sa hindi po na. Sabi po sa John 14:21 to 24 ay ayan po pala. Sabi po diyan, ang tumanggap sa mga utos ko, pero yan po ay hindi po yan kasama sa topic kasi po may iba yung pagkahulugan, kaya lang po pinakita po dito sa akin ay yung pag-ibig ng Diyos. Ang sabi po diyan, ang tumanggap sa mga utos ko at tumutupad dito ang siyang umiibig sa akin. Amen? Tingnan niyo po yan, ha? Ang tumatanggap sa mga utos ko at tumutupad dito ang siyang umiibig sa akin. Tinanggap po ba natin ang mga utos ng Diyos? Tinanggap po ba natin
kaya mga utos? Yung po yung ang sabi diyan, at tumutupad ito ang siyang umiibig sa akin. Ang umiibig sa akin ay iibigin ng aking Ama. At sabi po diyan, iibigin ko rin siya at ako'y lubusang magpapakilala sa kanya. Kaya, yan, umiibig po tayo po ay lubusang magpapakilala ang Panginoon sa atin. Kailangan lagi po yan na para makilala natin, lalo tayong tumibay, lagi tayong lumakas sa ating pananalig sa Diyos, na tunay na sa iyo yung Diyos ng pag-ibig. Kaya, tiyakin po natin, nakakasigurado tayo na tayo po ay umiibig sa Panginoon ng higit sa lahat. Sabihin mo sa Panginoon, sabihin mo, ako ay tapat na umiibig sa Panginoon hanggang wakas. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang Panginoon. Ito ay natin ngayon. Hallelujah. Ang pag-ibig ay mapagtiwala at puno ng pag-asa, may mababang loob, mapagtyaga at mapagtiis. Salamat sa iyo, Panginoon. Tinatawagan po si Mamay sa response song po. Wala po kasi si Pastor Lalo ng practice po namin. Hallelujah. Kami ng pagal ng pagkagabi po. Hallelujah. Na tunay na ang Diyos po ay mapagtiis din po tayo bilang mga anak at hinilang ng Diyos. Hindi po nagpapabayaan Diyos sa atin. Siya po ay matyaga. Siya po ay Diyos na mapagmahal. Siya po ay Diyos na hindi nagbabago. Ano po yung sinasabi at ipinangako ng Diyos sa atin, gagawin po ng Diyos yan at patuloy na gagawin ng Panginoon sa atin. Bilang mahal tayo ng Diyos, pakita natin yung pagmamahal na yun natin sa Diyos. Wala naman pong masama o mahirap gawin para masunod natin ang Panginoon. Kung hindi tayo mag-aatuloy lumapit sa Kanya dahil sa Diyos na mapagmahal sa amin, hindi nagbabago noon, ngayon at magpakailanman. Siya pa rin po ang Diyos na noon, ngayon at magpakailanman. Siya ang simula at siya rin ang wakas. Ay walang makapangantay sa pag-ibig ng Diyos sa atin. Ibinigay niya yung kanyang anak dahil sa pag-ibig niya. Diyos, naibuti mo mula pa noon hanggang ngayon at sa habang panahon sa bawat salin na ikatapatan mo ay naroon aming Diyos. Wala namang ibang Panginoon, aming Diyos.
bawat isa sa amin. Mula noon hanggang ngayon. At sa aming panahon, Panginoon, Ikaw ay mananatiling tapat sa aming kalooban. Nararamdaman namin ang pagmamahal mo, O Diyos. At wala na pong makakahatang sa atin sa pag-ibig mo. Dahil ang pag-ibig mo'y wakas. Ang pag-ibig mo, Panginoon, ay walang hanggan. Ang pag-ibig mo, Panginoon, ay matyaga, matiisip, mababang loob. Salamat, Panginoon, ang pagmamahal mo talaga sa amin ay tunay. Hindi ka nag-aatubili, Panginoon, ay bigay sa amin ang nararapat. Salamat sa pagmamahal mo, Panginoon. O aming Diyos, ay buti-buti mo talaga sa amin, O Diyos. Kaya ikaw lamang ang Diyos namin at wala nang iba. Walang papantayan sa iyo, O Diyos. Sa kabutihan mo, sa kapangyarihan mo, O Diyos. Ikaw lang ang aming Diyos. Magpakailangan. Ikaw lang ang aming Diyos. Na may buhay. Ikaw lang ang aming magiging. Ikaw ang aming malakas. Ikaw at wala nang iba. Sige, sabihin po natin sa Panginoon, ikaw lang ang aming Diyos. Ikaw lang ang aming Diyos. Hallelujah. Oh, yes, Lord, aming Diyos. Aming Diyos. Kay puri mo. Mula pa noon hanggang ngayon. At sa habang panahon, sa bawat sandali katapatan mo ay naroon, aming Diyos. Wala nang iba, Panginoon. Pag-ibig mo ay tunay. Ang pag-ibig mo ay tunay at walang kapantay. Kapangyarihan mo walang katulad. Pupurihin ka ng lahat ng may buhay. Sa aming Diyos, aming Diyos. Kay buti mo. Yes, Lord. Ang wala pa noon hanggang ngayon. At sa habang panahon, sa bawat salin-lahing katapatan mo ay naroon, aming Diyos. Wala namang iba, Ikaw lang ang Panginoon ng aming Panginoon. Salamat sa iyo, Diyos, sa aming pinaral ngayon. Natuloy nga po na may natutunan kami bilang kami anak mo. Bilang ikaw ay Diyos na pag-ibig. Matututo kami, Panginoon, na umibig. Na hindi pa sa aming kaya, kundi yung nais mo, Panginoon, na pag-ibig ang ipadama namin, Panginoon, sa aming kapwa. At higit sa iyo, Panginoon. Kung hindi man ganun pa kalaki ang pag-ibig na Lord sa iyo, sa oras nito, alam po namin nakikita mo naman ang aming mga puso. At kami matutong umibig ng tapat sa iyo. In Jesus' name, we pray. Amen. Thank you, Lord. Sige po, ilalagay na po natin ang ating mga kaloob sa ating Panginoon. Tayo po'y panalangin po natin. Ayan, ibubuhos po ng Diyos ang pagpapala. Ayan, sa lahat po ng tao
pagmahal. Kaya patuloy po natin ibigay, ibalik po natin ang ating pagmamahal sa Panginoon. Kaya lahat po ba'y nakapagbigay na, nakapagpunan ito. Kaya tayo po lahat ay tumayo at panalangin po natin ang ating mga ipinagkaloob sa ating Panginoon. Yes, Lord. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. Patuloy ka namin pinapupurihan, Panginoon. Maraming salamat, O Lord, na patuloy mo kami binibigyan, O Lord. Patuloy mo kami binibigyan ng kaalaman, Panginoon, sa bawat araw, Panginoon. Maraming salamat po, O Lord, sa araw na yung araw. Na patuloy, O Lord, na Ikaw ang Diyos ng pag-ibig, Panginoon. Patuloy na kami ay iibig sa iyo, Panginoon. Ibabalik namin, Panginoon, ang lahat, Panginoon, ang pagpapala na ibinigay mo sa amin. Dahil alam namin, Panginoon, at alam namin na pagpapalain mo ang bawat anak na umiibig sa iyo, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, ang bawat isa nagbigay, Panginoon, ng kanilang mga nakayanan, Panginoon, ay kayo ang siyang magbabalik nito. Alam po namin, O Lord, na ibabalik mo ito sa kanila ng siksik, ng diglig at umaapaw na pagpapala, O Lord. Nawa, O Lord, kung man po, kung saan man po nila kinuha ang kanilang mga ipinagkaloob ngayon, ay patuloy po silang bubuhusan ng pagpapala, Panginoon. Patuloy niyong pasasaganahin, Panginoon, ang kanilang mga trabaho, ang kanilang mga business, Panginoon, kung saan man nila, Panginoon, ikinuha o saan man nila, Panginoon, nakuha ang pinambigay ngayon, Panginoon. Kaya naman, Panginoon, dinadalangin namin ang bawat isa na patuloy niyo kami puspusin ng iyong pagpapala, Panginoon, sa araw-araw upang patuloy kami makapagbalik ng kaloob sa iyo. Ito po ang aming dalangin. In Jesus' name, Amen. Amen. Tayo po ay magpangungas na panalangin para sa ating service sa umaga. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat, Panginoon, sa buhay ng bawat isa. Narito, Panginoon, na tunay nga, Panginoon, na binusog niyo po kami, Panginoon, ng mga salita mo sa umagang ito. Lord God, maraming salamat sa tagapagpahayag na ibinigay niyo, Panginoon, sa kanya yung mga salita mo na wag po namin aalisin sa bawat isa sa amin ang pag-ibig, Panginoon, na gaya ng pag-ibig mo sa amin na walang hanggan, Panginoon. Kaya, Lord God, kung may pag-ibig po kami sa bawat isa sa amin, Panginoon, kung matututo po kami na may pag-ibig sa amin, Panginoon. Lord God, domino effect na po ito ang lahat ng pagpipigil, lahat ng mga nararanasan namin sa buhay, makakayanan namin yan, may pag-ibig po kami. Kaya Lord God, sa umagang ito, Panginoon, ay patuloy, Panginoon, ay paranas mo, Lord God, sa bawat isa sa amin ng iyong banal na kapangyarihan, ituro po sa amin, in Jesus' name, kung paano kami umibig ng kagaya ng pag-ibig mo sa amin, Panginoon. Lord God, kayo patuloy na pagkalooban ng bawat isa, ng pagpapalang nagmumula sa iyo, spiritually, mentally, emotionally, Panginoon, maging financially, Panginoon, ay kayo ang patuloy na mag-provide sa bawat isa sa amin, Panginoon. Lord God, bago kami aalis dito sa bahay panambahan mo, Panginoon, alam ko, Panginoon, na pinagpala niyo na po ang bawat isa sa nararito sa amin, maging sa aming mga pamilya, Panginoon. Kaya Lord God, sa